Magandang gabi po sa inyo, Sir Neb. Ako nga pala si Dennis. Sana mapansin nyo itong kwento ko. Tungkol sa pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Charis. Hindi ko po sana balak na baguhin ang pangalan ng mga kaanak kong tampok sa kwentong ito. Kaya lang kasi ay nagkaroon sila ng samaan ng loob dati na hindi ko alam kung naayos na nila ngayon. Nakakahiya naman po na ipagkalat ko pa ang gulo sa angkan namin. Kaya sana ay maunawaan nyo kung bakit itatago ko sila sa iba't ibang alias. Ayun nga po, ang kwentong ito ay tungkol sa nangyari kay Charis. Hindi naman kami close na magpinsan, pero hindi rin naman kami nagkakailangan. Nag-uusap kami at maayos naman ang turingan. Si Charis kasi medyo ilag siya sa aming mga pinsan niya. Siguro kasi tumatak sa isipan niya yung mga sinasabi ni Tita Janet noon. Bully ng pamilya yung si Tita Janet. Yung mga panlalait niya ay dinadaan niya sa biro. Kaya madalas ay tinatawanan na lang siya kahit na nakakasakit na. Na-call out na dati yan si tita, kaso wala lang sa kanya. Tinawanan lang din niya, kaya pinabayaan na lang namin siya. Hindi na lang namin pinapansin ang mga salita niya. Pero isa nga sa hinihinala naming dahilan ng pagiging aloof ni Charis sa aming lahat ay dahil sa kanya. Lagi kasing sinasabi ni tita na sa aming magpipinsan ay magiging pindangga si Charis dahil hindi siya maganda. Hindi ko masabing hindi maganda si Charis, Sir Neb. Maamo ang mukha niya, pero hindi kasing ganda ng mga anak ni Tita Janet. Yung mami ni Charis na si Tita Feli naman, masyadong mahinahon at ayaw ng gulo, kaya imbis na ipagtanggol si Charis ay pinaiiwas na lang sa pamilya ni Tita Janet. Maayos naman sa school si Charis. Sabi niya noon gusto niyang maging artista. Sa lahat ng panlalait sa kanya ni Tita Janet na dinadown siya at sinasabihang hindi maganda, ay hindi siya nagpadala para mawalan ng confidence para mag-audition sa mga teatro at casting calls. Magaling naman umarte si Charis. May mga nagsasabi talaga noon, lalo na sa mga org sa school. Kaya lang lagi siyang supporting role dahil wala rin siyang dating. Siyempre yung ibang mga direktor ay unang-unang tinitignan ng visual. Yung mga ganap ni Charis noon sa teatro ay kadalasan na mahirap na nanay o kaya ay katulong. Pero sa mga palabas sa TV o kahit commercial, hindi siya nakukuha. Lagi siyang pinagtatawanan ni Princess, yung anak ni Tita Janet na kasing edaran lang din namin. Tinutokso siya at sinasabihan na wag nang umasa na magiging artista dahil sa kapangitan niya. Madalas kaysa hindi ay ngingiti lang si Charis at biglang kukumustahin ang grades ni Princess. Hindi naman bobo si Princess, kaso hindi siya kasing talino ni Charis, kaya yun ang pambato sa kanya. Isang beses ay may kumalat na issue sa pamilya. May nag-text kay Tita Janet na si Princess daw ay bumagsak sa isa niyang subject at para makapasa ay nagpagalaw sa isang instructor. Si Charis kaagad ang pinagbintangan ni Princess dahil ito lang naman daw ang may motibo na siraan siya. Kasabay ng chismis na yon kay Princess ay bigla ring sinabi ni Charis na may nanliligaw sa kanya at bumibisita tuwing gabi. Pinagtawanan siya ni na Tita Janet. Hindi sila naniniwala dahil sino naman daw ang manliligaw sa itsura ni Charis. Doon ay sumagot sa kanya si Tita Feli. Sabi ni Tita Feli, baka nga raw hindi totoo ang manliligaw ni Charis at sina Tita Janet lang ang nagpakulo noon para mailihis ang usapin kay Princess. Nagkabaranggayan sila noon dahil sa mga paninira daw ni Charis kay Princess. Ang alam ko ay wala namang nangyari doon dahil walang katibayan sina Tita Janet laban kay Charis. Nauwi rin sa wala ang chismis kay Princess dahil wala rin namang katibayan na totoo ang sinasabi ng nag-text kay tita. Wala rin naman kasing bagsak si Princess. At habang busy sila sa pag-iisip kung sino talaga ang nagkakalat ng chismis tungkol kay Princess, ay sige rin si Charis sa pagsasabi sa parents niya na may bumibisitang manliligaw sa kanya kapag sasapit ang hating gabi. Noong una ay nag-alala sina tito at tita sa sinasabi ni Charis. Iniisip kasi nila noon na baka masamang tao o manyakis ang manliligaw ni Charis kasi hating gabi ito kung dumalaw. Ang ginawa noon nila tito
ay naghintay sila hanggang sa sumapit ang madaling araw. Pero walang dumarating na manliligaw ni Charis. Ilang gabi na ganoon, kaya kinumpronta na nila si Charis at tinanong kung nagsasabi ba ito ng totoo o gawa-gawa lang ang lahat para nga mailihis ang usapan sa binibintang sa kanya ni na Princess. Nanindigan si Charis na may bumibisita nga sa kanya na manliligaw at ang pangalan daw ay Gregorio. Kapitbahay lang daw nila yon at kilala pa nga raw nito sina Tita Feli. Ang sabi nila tito ay humarap ng maayos sa kanila si Gregorio. Pabisitahin daw niya ng maaga pa at makipag-usap kina tito at tita kung talagang malinis ang intensyon nito kay Charis. Pumayag naman si Charis pero nagdaan ng ilang araw at wala pa ring Gregorio ang humarap sa kanila. Nag-usap na raw noon sina tito at tita at naisip nila na baka nga gawa-gawa lang ni Charis ang tungkol kay Gregorio para matakasan ang issue ni Princess. Isa pa ay wala naman daw kapitbahay ang mga ito na ganoon ang pangalan, gaya ng sinasabi ni Charis. Bandang huli ay hindi na rin nila inusisa pa si Charis tungkol kay Gregorio. Naisip din nila na baka may dinaramdam na yung anak nila dahil sa hirap sa pag-aaral at mga panlalait nga ni Tita Janet. Ito namang sina Tita Janet, para din ngang mga isip bata, paniwalang paniwala sila na si Charis nga ang naninira kay Princess. Kaya naman siniraan din nila si Charis. Ilusyonada raw ang pinsan ko na may manliligaw nga ito. Palibhasa ay naiinggit daw kay Princess na pinipilahan ng mga manliligaw. Lalong naging ilag sa kanila si Charis at pati na rin sina Tita Feli. Hanggang sa isang gabi, yung bunsong kapatid ni Charis na si Fred ay naglalaro pa ng cellphone nito kahit hating gabi na. Nakahiga raw noon sa sofa nila si Fred nang makita niya sa sulok ng mata niya na may papalabas ng sala. Nagtulog-tulugan daw siya at tinakip ang braso sa mga mata niya. Pero ang totoo ay sinisilip niya kung sino ang nagising pa at lumabas ng sala. Nakita ni Fred ang ate Charis niya na lumabas ng bahay. Ang nakapagtataka lang daw ay binuksan ni Charis ang front door pero wala yung ginagawang ingay. Kahit nga raw nang lumabas si Charis sa kwarto nito at naglakad ay wala itong nagawang ingay. Kung hindi lang talaga napansin ni Fred ay hindi niya malalaman na gising na pala ang ate niya. Lumabas daw ng terrace si Charis. Sinilip ito ni Fred at nakita niyang lumabas hanggang gate. Sisigawan daw sana niya, kaso natakot siyang makabulahaw ng natutulog, kaya nagtakip agad siya ng bibig. Nakita niyang naglakad na palayo si Charis, kaya nag-alala siya. Sinundan niya ito nang makalabas na rin siya ng gate at saka niya ito tinawag. Hindi siya pinansin ni Charis at diretso lang ito sa kakalakad. Lakad takbo na raw si Fred sa paghabol sa kapatid niya, pero sa hindi malamang dahilan ay hindi niya ito maabutan, gayong naglalakad lang naman daw. Malayo na sila sa bahay nang makaramdam ng kilabot si Fred. Bigla raw ay naisip niya na papano kung hindi talaga ang ate niya ang sinusundan niya. Hindi naman daw kasi siya nito nililingon, kaya hindi niya makita yung muka. Mas lalo siyang natakot nung maisip na papano raw pala kung pagharap nito sa kanya ay mukhang aswang. Napahinto sa paghabol kay Charis si Fred. Noon daw ay palabas na siya sa kanilang barangay. Tinawag niya uli ito at tinanong kung saan pupunta, pero hindi pa rin siya pinansin. Nilingon ni Fred ang kanilang pinanggalingan at naisip niyang bumalik na lang para magsumbong kina tito. Paglingon niya uli kay Charis ay laking gulat niya na wala na ito. Wala naman daw likuan sa kinaroroonan nila, kaya hindi niya malaman kung saan ito nagsuot para mawala kaagad. Nagtatakbo na pauwi si Fred. Halos madapa na raw siya dahil kung ano-ano na ang naiisip niyang nakakatakot na senaryo. Pagdating sa bahay ay ginising na niya sina tito at sinabing umalis si Charis. Napabangon agad sina tito. Pinuntahan yung kwarto ni Charis para lang makitang naroon ito at
tulog na tulog. Hindi kaagad nakapagsalita si Fred nang makitang nasa kwarto lang nito si Charisse. Pinaliwanag niya kina tito at tita kung ano ang nakita niya. Napilitan tuloy siyang aminin na nagsiselfone siya kahit na hating gabi na. Kaya nakita niyang lumabas si Charisse. Kinuwento pa niya na sinundan nga niya ito at halos makalabas na sila ng barangay nila. Nakagalitan pa nga si Fred at pinagsabihan na bawasan ang kasi cellphone dahil kung ano-ano ang nakikita. Ipipilit pa sana ni Fred ang nangyari pero kinausap na siya ni tito at tita at pinakiusapan na wag na lang ikwento sa iba ang sinasabi niya. Baka raw kasi mapagchismisan na naman ng ate Charisse niya at lait-laitin na naman ni tita Janet. Noon daw kasi ay punong-puno na si tita Feli at baka hindi na niya matansya si tita Janet. Ayaw na raw nila ng karagdagang gulo kaya sinabihan na nila si Fred na tumahimik na lang. Kaso itong si Fred ay hindi rin nga nakatiis at nagkwento pa sa iba. Buti sa akin na lang kasi hindi ko rin naman nga pinagsabi sa iba ang kinuwento niya sa akin. Ngayon ko lang talaga inamin na alam ko rin yun. Mga ilang araw pa ang nagdaan. Nakita na lang nila tita Feli na umiiyak si Charisse habang palabas sa kwarto niya. Tinanong agad nila kung ano ang problema at binanggit naman nga nito na si Gregorio. Si tita raw noon ay napapaisip na kung ano ang dapat gawin kay Charisse. Dalhin na sa ospital para ma-check ang kalagayan ng pag-iisip nito o dalhin sa albularyo dahil baka may Gregorio ngang talaga. Pero kaya hindi nila ito nakikita ay dahil hindi ito tao. Pero noong umiiyak nga si Charisse ay kinausap itong mabuti ni tita kahit duda na siya sa katauhan ni Gregorio. Ang sabi ni Charisse ay ayaw siyang tigilan ni Gregorio kahit ilang beses na niya itong binasted. Pinupuntahan pa rin daw siya tuwing gabi at dinadalhan ng kung ano-anong regalo na ayaw naman niyang tanggapin. Nakiusap pa si Charisse kina tito at sa panganay nilang kapatid na si Kuya Dave na bantayan si Gregorio at paalisin kapag dumating. Ayaw na raw maniwala ni tito pero nag-aalala siya sa lagay ng pag-iisip ni Charisse kaya umuo na lang siya para kumalma ito. Okay naman daw si Charisse ng mga sumunod na araw. Nakakapasok ng maayos sa eskwela at wala nang nabanggit pa tungkol kay Gregorio. Inakala nila tita na okay na ito. Pinag-uusapan na nila tito noon na lumipat ng lugar na malayo kina tita Janet dahil may pakiramdam sila na dala ng trauma sa pamilya nito ang nagiging problema ni Charisse. Pero isang gabi ay na-question nila ang lahat ng paniniwala nila nang sina tito at Kuya Dave mismo ang nakakita na lumabas ng bahay si Charisse. Hating gabi na noon. Si tito ay naalimpungatan lang at umihi habang si Kuya Dave naman ay may tinatapos na pelikula sa laptop. Laking gulat na lang daw ni Kuya Dave nang mapalingon siya sa bintana at nakitang papalabas na ng gate si Charisse. Hindi niya raw ito nakita o narinig man lang na lumabas ng kwarto at nagbukas ng pintuan. Napasigaw na lang daw si Kuya Dave. Sinabi niya sa papa niya na lumabas si Charisse. Nasa banyo nga noon si tito kaya hindi niya gaanong naunawaan ang sinasabi ni Kuya Dave. Paglabas ni tito ay wala na si Kuya Dave pero nakabukas ang front door kaya nagmamadali rin siyang lumabas. Nakita raw ni tito si Kuya Dave na tumatakbo para mahabol si Charisse na naglalakad lang naman at tanaw pa nga ni tito. Nagmamadaling bumalik sa bahay si tito para kunin yung susi ng motor niya at nang mas mabilis masundan si Charisse. Dahil sa pagmamadali ni tito ay nagising na rin sina tita at yung isa pa nilang anak na dalagita na si Mia nakasama sa kwarto ni Charisse. Nung paglabas ng kwarto ni Mia ay napasilip doon si tito at natigilan siya nang makitang natutulog pa si Charisse. Para daw sasabog ang ulo noon ni tito dahil sa nakita niya. Pero naalala niya na si Kuya Dave ay hinahabol ang isang kamukha ni Charisse. Nag-alala siya dahil baka kung anong klaseng nilalang ang sinusundan ni Kuya Dave.
Sinabihan lang daw ni Tito sina tita na gisingin si Charis. Tapos ay nagmamadali na niyang hinabol si Kuya Dave sakay ng motor niya. Nung makita ni Tito si Kuya Dave ay naglalakad na ito pabalik. Nawala raw si Charis at hindi na nito mahanap. Doon sinabi ni Tito na nasa bahay lang si Charis at tulog na tulog. Kinilabutan si Kuya Dave at tinanong si Tito kung nakita rin ba niya na lumabas si Charis. Sabi raw ni Tito ay nakita rin niya. Kaya nga raw siya bumalik para kunin yung motor dahil parang ang layo na niya pero natatanawan pa rin niya. Sinabi raw ni Kuya Dave na baka doppelganger ni Charis ang nakita nila. Tapos kinuwento ni Tito na nakita na rin ni Fred ang nakita nila. Doon nga nila naisip na may doppelganger nga si Charis at baka yun din mismo ang gumawa ng chismis tungkol kay Princess. Ganon ang takbo ng kwentuhan nila hanggang sa makauwi sa bahay. Pinag-iisipan na rin daw noon ni Tito na patignan sa albularyo si Charis dahil nga sa doppelganger nito na nakita nila at yung Gregorio na kinukwento niya. Pagkapasok ng motor nila Tito sa gate ay sinalubong naman sila ng natatarantang si Mia. Ginigising daw nila ni Tita at Fred si Charis pero hindi ito magising-gising. Sinampal at binuhusan na raw ng malamig na tubig pero mahimbing pa rin ang tulog. Sinugod nila sa ospital si Charis ng gabi rin yun. Pagdating sa ospital ay may ilang tinignan lang kay Charis ang doktor bago nito sabihing comatose na nga ang pinsan ko. Kailangan pa niyang sumailalim ng ibang test para malaman kung anong dahilan ng pagka-comatose niya. Kasi tulog lang naman siya at base na rin sa salaysay ni Mia ay wala siyang napansing kakaiba kay Charis noong nasa kwarto na sila. Nung sumunod na araw ay na-CT scan si Charis pero naghintay pa rin sila ng kinabukasan bago malaman ang resulta noon. Ayos naman ang lahat ng test niya kaya takang-taka ang mga doktor kung bakit comatose si Charis. Wala naman siyang diferensya sa utak at iba pa niyang internal organs na maaaring magresulta sa pagkaka-comatose niya. Isinailalim pa uli siya sa iba pang test. Habang nasa ospital si Charis at binabantayan siya nila Tito ay sina Kuya Dave, Mia at Fred ang naiwan sa bahay. Nagkukwento sila na may naririnig na mahihilang tunog ng gitara tuwing hating gabi. Pero kapag sinilip nila sa bintana ay wala silang nakikitang nagigitara sa malapit. Natatakot na yung mga mas bata kong pinsan dahil sinabi na sa kanila ni Kuya Dave ang tungkol sa doppelganger ni Charis. Nung ibalita ni Kuya Dave kina Tito at Tita ang tungkol doon ay tsaka lang naalala ni Tito na kinoconsider na pala niyang patignan sa albularyo si Charis. Si Kuya Dave ang inutusan ni Tito na maghagilap ng magaling na albularyo na pwedeng tumingin kay Charis kahit sa pangalan lang. May nakapagturo kay Kuya Dave sa isang albularyo na hindi pumayag na pangalan lang at picture ni Charis ang makita. Sumama raw yung albularyo kay Kuya Dave papunta sa ospital dahil binubulong daw ng gabay noong albularyo na kailangang makita niya mismo si Charis. Habang papunta sa ospital ay nagkukwento na raw yung albularyo tungkol kay Charis. Alam nito na may kaalitang pinsan at tiyahin si Charis kaya napahanga raw agad si Kuya Dave. Pagdating sa kwarto na inuukupan ni Charis ay napapikit daw agad yung albularyo at inutusan sina Tito at Tita na ipa-discharge na si Charis para maiuwi sa bahay. Kaya raw na-comatose si Charis ay dahil hindi mahanap ng kaluluwa niya ang katawan niya. Naroon lang daw sa paligid ng bahay nila ang kaluluwa ni Charis at nagpapanik na ito dahil sa nawawala niyang katawan. Nagdadalawang isip pa raw sumunod noon sina Tito at Tita dahil sabi raw sa ospital ay kailangan nilang pumirma ng waiver kapag nilabas nila si Charis at hindi na ito tatanggapin uli kapag binalik nila. Natakot sila dahil baka mali ang pinagagawa sa kanila ng albularyo at lalong mapahamak si Charis. Pero nagulat na lang sila nung sabihin nitong sina Tito at Kuya Dave mismo ay nakita
nang lumabas ang kaluluwa ni Charis. Pati raw yung anak ni na Tito na nasa bahay ay nakita na yon. Hindi pa nila nakwento sa albularyo ang tungkol sa hinihinala nilang doppelganger, kaya nagtaka sila kung bakit pati yon ay nalaman niya. Bandang huli ay sabi ni Tito kung ano man ang mangyayari ay itatransfer nila sa ospital sa Maynila si Charis. Pagkatapos ay nag-ayos na sila ng mga papel para mailabas na ito. Nailabas nga nila si Charis at naiuwi sa bahay. Yung albularyo raw nakatingin lang kay Charis habang naniningkit ang mga mata. Tapos nasasabi na nito yung mga bagay-bagay tungkol sa kanya. Mabait na bata ito. Hindi reklamador at napaka-pasensyosa, sabi raw ng albularyo kay tatay. Yung pinsan niya naiinggit sa kanya kasi ito porsigido sa buhay. May ambisyon. Yung pinsan niya hindi pa desidido sa gustong mangyari sa sarili niya. Kaya inggit na inggit dito. Aasenso ang batang ito. Pumasok na raw sa banyo si Tita Feli pagkarinig sa sinabi ng albularyo dahil naawa siya kay Charis at naiiyak na siya. Ang sabi pa raw ng albularyo ay may nanliligaw ngang Gregorio kay Charis, pero ito ay engkanto. Pilit daw na sinasama ni Gregorio si Charis kaya hinihila ang kaluluwa nito tuwing mahimbing na ang kanyang tulog. Dapat daw ay hindi ginising nila tita si Charis noong makita ni na Tito at Kuya Dave na lumabas ang kaluluwa niya. Babalik din daw naman ito, pero dahil nga dinala nila sa ospital ang katawan ni Charis ay hindi ito makabalik. Kaya ayon at comatose ang pinsan ko. Pinayuhan sila ng albularyo na makinig ng mabuti pagsapit ng hating gabi. May maririnig daw uli silang mahinang tunog ng gitara. Yun daw si Gregorio na nanghaharana kay Charis. Kapag daw narinig nila yung gitara ay tawagin nila si Charis at mag-ingay sila para marinig ng kaluluwa nito at makauwi na. Maririndi raw si Gregorio sa ingay nila kaya hindi nito mahihila si Charis. Matyagang naghintay ang buong pamilya nila Tito. Yung iba naming kamag-anak ay nagsipuntahan na rin sa kanila nung mabalitaan ang nangyari. Pagsapit nga ng hating gabi ay may narinig silang sobrang hinhin na tunog ng gitara. Yun na yung hudyat nila Tito para tawagin si Charis at mag-ingay. Naipaalam na raw nila yun sa kanilang mga kapitbahay na mag-iingay sila sa gabi dahil yun ang payo ng albularyo. Mabuti na lang at naunawaan sila. May 20 minutes daw na nag-iingay si na Tito noon at halos nawawalan na sila ng pag-asa dahil nakapikit pa rin si Charis. Umiiyak na raw si tita at niyuyugyug si Charis, pero sinasaway siya ng albularyo dahil baka hindi raw umakma ang pagbalik ni Charis sa kanyang katawan. Mag-aalauna na ng madaling araw nang sa wakas ay magdilat ng mga mata si Charis. Sa wakas at nagising na siya. Napaiyak na lang noon si Charis at nang alalayan siya ni na Tito na makaupo ay natakot siyang tumingin sa may pinto dahil naroon pa raw si Gregorio at galit na galit. Lumabas yung albularyo na may dalang dahon-dahon at winagayway niya sa ere habang may mga salitang Latin na paulit-ulit na binibigkas. Sabi ni Charis ay lakad lang daw siya ng lakad ng paikot at hindi alam kung saan siya papunta. Sinasabayan daw siya ni Gregorio at binobola-bola para sumama na siya sa mundo ng mga ito. Takot na takot daw siya dahil natatagalan na siya na magising hanggang sa marinig na niyang tinatawag siya ng kanyang pamilya. Nung magtakip ng mga tenga si Gregorio ay doon siya nakatsyempo na tumakbo at sundan ng pagtawag sa kanya nila Tito at doon na siya nagising. Para tuluyan na siyang lubayan ni Gregorio ay ginawan siya ng albularyo ng kulay pulang tela na may pangontra sa engkanto at lahat ng klaseng elemento. May maliit na bato rin na binaon sa ilalim ng balat niya na sila lang ng albularyo ang nakakaalam kung nasa ang parte ng katawan niya. Pangontra din daw yun. Sa ngayon ay nagtatrabaho sa Disneyland si Charis. Hindi ko na lang po sasabihin kung saang bansa
Pero sabihin na lang natin na nalilinya yon sa pangarap niya. Tama yung albularyo. Umasenso nga si Charis. Si Princess naman ay maayos din ang buhay. May sariling pamilya na at negosyo. Sa pagkakaalam ko ay ayaw nila Tita Janet sa asawa niya kasi pinubugbog daw siya. Hanggang dito na lang po, Sir Neb, at sana ay naibigan nyo ang binahagi kong kwento. Isang mapagpalang araw sa lahat ng listeners natin. Itago niyo po ako sa pangalang Barry. 30 years old na po. Ang ibabahagi kong karanasan sa inyo ay nangyari noong kabataan ko. Matagal na rin ang nakalipas, pero magpasa hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin lahat na parang kahapon lang nangyari. Isa sa mga dahilan siguro ay dahil may kinalaman ito sa aso naming si Panda. Nakuha lang ni Papa si Panda sa kalsada noong pauwi siya galing trabaho. Sakay siya ng motor niya at narinig daw niya yung iyak ni Panda kaya tumigil siya. Pero ayun, nakita niya na mag-isa itong nakahiga sa damuhan, nilalamig. Matagal na talaga namin gustong magkaroon ng alagang aso kaya kinuha ni Papa si Panda at inuwi sa bahay. Sa akin niya binigay si Panda kasi alam niyang ako yung excited na magkaroon ng alaga. Mahal na mahal ko yon si Panda. Araw-araw kong pinapaliguan. Tapos tuwing kakain ay inuuna ko siyang bigyan ng ulam kesa sa sarili ko. Lagi kaming magkasama sa paglalaro noon. Kahit yung mga kaibigan ko sa kalsada ay kilala rin si Panda kasi nga lagi kong kasama. Sa pagtulog tabi rin kami. Mas mahimbing ang tulog ko kapag alam kong nasa tabi ko si Panda sa kama. Only child ako, kaya tinuring ko ng totoong kapatid si Panda. Nung medyo lumaki na siya, kapag pumapasok ako sa eskwela ay lagi siyang nakabuntot sa akin. Hinahayaan ko lang. Tapos pagdating sa gate, tsaka ako siya papauwiin kasi bawal ang aso sa loob ng school. Magaling si Panda, nakakauwi siya ng mag-isa niya. Tapos kapag uwian naman namin, lagi niya rin akong sinasalubong. Sabi nga ni Mama sa akin, ang swerte ko raw kasi may bodyguard ako papasok at pauwi ng school. Uso noon yung pangingidnap sa mga bata ng mga puting van, lalo na kapag hapon o gabi na. Yun ang oras kung kailan sila umaatake kasi alam nilang maraming bata sa kalsada. Ganoon nga ang nangyari kasi isang beses ay naglalakad ako pauwi. Medyo madilim na nun. Nagpractice kasi kami ng soccer sa school. Mag-isa lang akong naglalakad at umiinom ng ice tubig nung makita ko sa unahan yung puting van na papalapit. Medyo kinabahan na ako. Bumagal yun tapos dumikit sa gilid ng daan. Nagdalawang isip ako nun. Tatakbo ba ako palayo o tatayo lang dun? Kumaripas agad ako. Pero dahil nga sakay sila ng sasakyan ay nakahabol din sila agad. Pagbukas ng pinto, may 4 na lalaking nakasuot ng itim na maskara. Hinabol nila ako. Akala ko talaga yun na yung katapusan ko. Matutulad din ako sa mga batang nabalitaan ko na nawala na lang. Pero bago pa man nila ako maabutan, ay dumating si Panda galing doon sa mga puno. Malaki na siyang aso. Sinunggaban niya yung pinakamalapit sa akin at kinagat. Natigilan silang 4 at narinig ko na lang na sabi nung isa, umatras na sila. Nakauwi ako ng ligtas nung hapon na yon. At syempre, dahil yon sa alaga kong aso na si Panda. Kahit sila Mama at Papa ay malaki ang pasasalamat sa kanya. High school na ako nung lumipat kami ng bahay. May binentang bahay kay Papa na sobrang laki at sobrang mura ng presyo. Nung una nagduda si Papa kasi bakit naman ibebenta ang ganun kagandang bahay sa murang halaga. Pero kalaunan naisip ni Papa na pwede niyang pagkakitaan yung bahay. Aayusin lang niya at pagagandahin tapos ibebenta sa ibang buyer sa mas malaking halaga. Dahil nga doon, napilitan kaming lumipat ng tirahan at mamalagi muna doon sa biniling ari-arian ni Papa. Pagdating namin,
Nagulat kaming lahat. Ang laki ng bahay. Para na rin siyang mansyon sa sobrang laki. May 2 palapag yung bahay. Malawak yung garden sa harap at sa likod. Marami lang dapat ayusin dahil na rin siguro sa tagal nitong hindi tinitirhan. Ang laki ng espasyo sa loob. Lahat ng gamit makaluma. Para kaming dinala sa ibang panahon nung makita namin lahat ng furniture at display sa loob. Sa mga pader ay may kakaibang bagay na nakasulat. Hindi namin mabasa. Ibang alpabeto yung ginamit. Sa paglibot-libot ko sa loob, marami pa akong napansing mga kakaibang bagay. Lahat ng pinto sa bahay may nakaukit na bituin pero may 6 na kanto. Ang weird lang kasi bakit naman maglalagay ng ganoon yung mga dating may-ari? Malinis naman yung mga kwarto. May nahanap akong mga libro ng mga dasal na kulay itim yung pabalat. Walang title. Basta ang weird yung mga dasal na binabanggit. Akala ko nung una mga nobelang binabasa nung dating may-ari. Nasa 2 palapag ang mga kwarto. Sa basement naman nakalagay lahat ng mga gamit na tinambak nung dating residente. Pinakamarami ang mga sirang santo na nilagay lang sa isang gilid. Kung tatansyahin ko lahat yun, baka sumobra pa sa 100 ang bilang ng mga santo. Karamihan sa kanila, walang ulo. Hindi ko alam kung saan napunta yung mga ulo. Napakarami pang gamit na hindi ko lubos maisip kung bakit nandoon sa basement na yon. Nung mga unang araw namin, sobrang dami naming ginawa. Naglinis sa buong bahay. Yun ang hindi maganda sa pagkakaroon ng napakalaking bahay. Kasi hassle linisin. Inayos din namin yung ilang sira sa bubong at tinapon yung mga gamit na alam naming hindi na kailangan pa. After 1 linggo, naging maayos naman ang lahat sa loob. Sabi ni Papa, kukuha raw siya ng ilang karpintero para ayusin yung iba pang bagay na hindi namin kayang gawin. Gaya na lang ng mga sira sa kisame at bintana. Titirhan daw muna namin yung bahay kahit mga ilang buwan. Pagkatapos ay tsaka namin ito ibebenta sa kung sino man na magkaka-interes. Binibilang ni Papa na pwede raw na kumita siya ng doble sa presyo ng bili niya sa bahay. Unang buwan namin sa bahay na yon ay napansin ko agad yung kakaibang pakiramdam tuwing hating gabi. Hindi ko alam kung ako lang, pero kapag sasapit na yung hating gabi, simula mga 11 PM hanggang mga 3:00 ng madaling araw, ang weird ng buong bahay. Para siyang buhay. Nararamdaman ko na agad na may mali sa paligid. Alam kong hindi normal ang hangin at mas lumalamig ang temperatura. Madalas nga dinodoble ko yung kumot na ginagamit sa sobrang lamig ng kwarto. Naisipan ko isang beses na bumaba para uminom ng tubig sa kusina. Siguro mga 2:00 yun ng madaling araw. Nanginginig ako habang naglalakad. Sumunod sa akin si Panda na nagising nung tumayo ako sa kama. Sa gilid ng mga mata ko, parang may mga gumagalaw sa dilim. Pero hindi ko na lang inintindi. Tapos pagdating ko sa kusina, narinig ko yung mga boses na alam kong kinakausap ako. Mga tinatahulan ni Panda sa bintana. Nilibot ko yung tingin. Sinilip ko yung bintana. Hinanap ko yung pinanggagalingan ng boses. Pero wala. Kumaripas ako ng takbo pabalik sa kwarto. Nagtaklob ako ng makapal na kumot at tiniis na lang yung uhaw. Kinabukasan, kinuwento ko yun kay Papa. Sabi niya magtiis daw muna ako dahil wala pa siyang nakakausap na buyer. Kalaunan parang nasanay na rin ako sa lahat ng nangyayari. Kasi hindi naman nananakit yung mga multong nagpaparamdam. Sa 2 buwan namin sa bahay na yon, namatay si Panda. Hindi namin alam ang tunay na dahilan kung paano yun nangyari. Basta nagising na lang kami isang araw na parang ang tamlay ni Panda. Hindi naman siya ganoong klaseng aso. Bibo siya at pasaway. Lagi niya pa rin akong sinasalubong kapag pauwi ako ng bahay. Pero nung mga araw na yun, nasa bahay lang siya. Nakahiga lang. Halos pikit lang ang mga mata niya
at walang pakialam sa mga nangyayari sa palibot. Tumamlay din siya sa pagkain. Didila lang siya ng konti tapos babalik na uli siya sa sulok ng bahay para mahiga at matulog. Yun lang ang ginagawa niya maghapon. Minsan lilipat lang siya ng pwesto sa harap ng pinto o kaya naman ay sa may kusina. Sabi ni Papa, baka raw may nakain si Panda na kung ano. Hayaan na lang daw namin kasi gumagaling din naman ang mga aso kalaunan. Si Panda hindi na siya gumaling. Mas tumindi pa yung sakit niya. Dumalas ang pagtatai niya at pagsusuka. Minsan hindi na niya kinakaya na tumayo para dumumi o magsuka. Kaya doon na lang niya sa bahay ginagawa. Awang-awa ako sa kanya noon. Gusto ko siyang dalhin sa veterinaryo, kaso wala namang malapit na vet clinic sa lugar namin. At saka paulit-ulit na sinasabi sa akin ni Papa na yung aso daw nila noon ay ganoon din ang sakit, pero gumaling din naman. Maulan yung umaga na paggising ko, wala sa kwarto si Panda. Hinanap ko siya sa buong bahay pero wala. Kumuha ako ng payong at hinanap siya sa harap at sa garden sa likod. Pero hindi ko pa rin siya nakita. May nakapagsabi sa akin noon na yung aso raw kapag namamatay na lumalabas sa bahay ng amo nila at naghahanap ng pwesto kung saan sila pwedeng mamatay. Mga hapon nang marinig ko ang mahinang ungol galing sa damuhan. Nilapitan ko at doon ko nakita si Panda. Paisa-isa na ang hininga. Niyakap ko siya. Umiiyak na ako. Tapos ilang minuto pa, hindi na siya gumagalaw. Nilibing namin siya doon mismo sa garden na nasa likod bahay. Ako pa yung naghukay ng lupa. At pagkatapos na mailibing si Panda, nag-alay pa kami ng maikling dasal para sa kanya. Sobrang lungkot ko nun. Para akong nawalan ng kapatid. Tuwing gabi bago matulog, dinadalaw ko yung puntod ni Panda. Yun na rin yung paraan ko para hindi ko siya gaanong mamiss. Sabi nga ni Mama, mag-ampon na lang daw uli kami ng aso. Kaso tumanggi ako. Isang hating gabi nga ay nagising ako at uhaw na naman. Tumayo ako at tinulak yung pinto. Medyo malungkot pa ako kasi naalala ko na dati laging nakabuntot sa akin si Panda kapag lumalabas ako ng hating gabi para uminom ng tubig. Dahan-dahan akong naglakad pababa sa may kusina. Sobrang lamig pa rin. Naririnig ko na naman yung bahay na parang gumagalaw mag-isa. Pati yung mahihinang boses ng kung sino. Hindi ko na lang pinansin kasi alam ko matatakot lang ako kung papansinin ko yun. Nagbukas ako ng ref at naglagay ng tubig sa baso. Tsaka ako narinig yung 3 malalakas na tahol galing sa labas. Natigilan ako. Hindi pwede kasi kilalang kilala ko yung tahol na yon. Naglakad ako papalapit sa pinto ng kusina dahil alam kong galing doon yung mga tahol. Dahan-dahan ko yung binuksan. Alam ko na kung anong makikita ko sa likod ng pinto, pero paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi pwedeng mangyari yun dahil 2 linggo na siyang patay at nakalibing na sa lupa. Pagbukas ko ng pinto, naroon si Panda. Nakaupo doon at nakatitig sa akin. Tumahol pa siya ng ilang beses. Pinaghalong kaba at takot ang naramdaman ko nung mga oras na yon. Naririnig ko na ulit yung mga boses na galing sa kung saan, pero wala doon ang pansin ko. Nakatitig lang ako kay Panda. Nakatingin din siya sa akin. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Paano siyang nabuhay uli? Ako pa mismo yung nakakita sa patay niyang katawan. Ako mismo yung gumawa ng maliit na box kung saan namin siya nilibing sa lupa. Una kong naisip, baka dahil nananaginip ako. Kinurot ko yung sarili ko ng mga 2 beses para masigurong gising ako at hindi tulog. Lumapit ako kay Panda. Sinusundan lang niya ako ng tingin. Hindi nakalabas ang dila niya. Hindi kumakawag ang buntot. Parang estatwa. Hinimas-himas ko yung ulo niya. Malamig. Doon na ako napaiyak.
bumugso sa akin yung matinding lungkot at naisip ko na kahit anuman ang paliwanag sa mga nangyari, wala na akong pakialam. Basta ba buhay muli si Panda. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sobrang higpit. Wala siyang imik. Para bang hindi siya excited na makita ako o makasama. Narinig ko yung ngiyaw ng pusa sa labas ng kusina. Doon kasi namin nilalagay yung mga tirang pagkain. At tuwing gabi, pinupuntahan yun ng mga ligaw na pusa para ubusin. Hinahayaan na lang namin kasi sayang naman. Mas mabuti ng mapakinabangan kaysa itapon sa kung saan. Napalingon si Panda sa direksyon ng mga pusa. Dati naman wala siyang pakialam sa mga pusang kalye. Pero nung gabi na yun, nung mabuhay siyang muli ay nakita ko yung galit sa itsura ni Panda. Tumayo siya at pumunta sa kung saan kumakain yung mga pusa. Tinahulan niya yun. Siyempre natakot yung mga pusa at kumaripas papunta sa damuhan at umakyat sa bakod. Akala ko doon na matatapos si Panda. Pero hindi pa. Hinabol niya yung mga yun. Umakyat din siya sa may bakod habang tumatahol. Noon ko lang nakitang ganoon kagalit si Panda. Parang hindi na siya yung alaga ko noon na mabait at kalmado. Naghintay ako sa may kusina. Alam ko na babalik si Panda. Siguro mga kalahating oras din akong nakatambay doon. Iniisip kong totoo ba lahat ang nangyayari? Kasi imposibleng mabuhay ulit ang kahit na sinong patay na. Nung marinig ko yung mga mahihinang tahol galing sa labas, binuksan ko ulit yung pinto ng kusina. Nandoon na si Panda. Nakaupo ulit sa harap ng pinto. Sa harap niya, may maliit na pusa na wala ng buhay. Laslas yung leeg at bituka. Nakita ko na may nginunguya si Panda. Sobrang baho ng amoy. Muntik na akong masuka nang makita ko yun. Nilagay ko sa sako yung dalawang maliliit na pusa at tinapon sa malayo. Para siguradong hindi matrace ng kahit na sino sa bahay namin yung mga patay na pusa na yun. Pagbalik ko, nasa dating pwesto pa rin si Panda. Katulad ng sinabi ko na dati, parang estatwa. Nung mga alas 4 na sa orasan, naglakad pabalik doon sa may damuhan si Panda. Sinundan ko siya. Papunta siya doon sa hukay kung saan ko siya nilibing. Nandoon pa rin yung kahon. Humiga siya doon at natulog. Tinakpan ko yung kahon. Tapos nilibing ko uli siya sa lupa na parang walang nangyari. Bumalik ako sa kwarto. Gising ako hanggang sa sumikat na yung araw. Hindi mapakali ang utak ko sa mga nangyari. Kasi sobrang imposible. Nung narinig ko na nagluluto na si Mama sa may kusina, bumaba na ako. Pumunta sa likod bahay at tinignan yung lupa kung saan nakalibing si Panda. Nasa lupa pa rin siya. Sabi ko sa sarili ko, panaginip lang ang lahat. Isang napakasamang panaginip. Lumipas nga ang mga araw at nakumbinsi ko ang sarili ko na baka nga na naginip lang ako. Na hindi totoong nabuhay muli si Panda. Kasi ilang araw na siyang hindi nagpakita. Hinihintay ko lagi yung tahol niya galing sa labas ng kusina. Mababaw lang ang tulog ko, kaya alam kong magigising ako oras na tumahol siya. Pero wala. Sa umaga pinupuntahan ko yung puntod niya. Maayos pa rin na nakalibing si Panda doon. Akala ko hindi na mauulit yon. Pero syempre, mali ako ng akala. Nagising ako hating gabi na may nakapaibabaw sa akin sa kama. Si Panda. Ang dumi ng itsura niya. Puro putik yung paa at katawan niya. Nakatitig lang siya sa akin. Dati niya ring ginagawa sa akin yun kapag gusto niya akong gisingin. Pumapaibabaw siya tapos dinidilaan niya ako sa muka. Pero nung gabi na yun, nakatingin lang siya. Parang hindi na nga talaga siya si Panda. Tumayo ako at hinimas-himas ko yung ulo niya. Niyakap ko siya kahit nadumihan na rin yung suot kong pantulog. Kahit ganoon na siya ay mahal na mahal ko pa rin si Panda. Matagal ko siyang niyakap. Nakita ko yung mga putik sa bintana. Doon siya tumalon. Galing sa labas ay
tumalon siya papunta sa bintana ko para makapasok sa kwarto. Dati ay hindi niya kayang gawin yun. Walang asong may kayang tumalon ng 2 palapag. Pero siguro hindi na nga normal na hayop si Panda. Napagpasyahan kong wag na lang munang sabihin kina mama at papa ang tungkol sa pagkabuhay ni Panda. Kada 3 araw, dinadalaw niya ako sa kwarto. Laging hating gabi yon nangyayari. Tapos tuwing sisikat na ang araw, ihahatid ko siya sa labas at ililibing doon sa kanyang puntod. Laging ganoon ang routine namin. Ayos lang naman sa akin kasi pinaparamdam nito sa akin na parang hindi ako nawalan ng alaga. Medyo na-curious ako at naisip kong magtanong-tanong sa mga kapitbahay tungkol sa dati nitong mga residente at marami akong bagay na natuklasan. Ito yung mga impormasyon na napagtagpi-tagpi ko galing sa kanila. Sobrang tagal na raw pala ng bahay na yon na nakatayo. Panahon pa ng digmaan ay naroon na raw yon. Pinagawa ng isang mayamang pamilya. Nagpapalit-palit ng may-ari yung bahay hanggang sa mapunta sa isang religious leader. Pero sabi nila, kulto raw yun. Marami raw sa mga dumadalaw sa bahay ay mga miyembro ng sinasabi nilang kulto. Sa mismong bahay daw nangyayari lahat ng masasamang bagay na pinapagawa ng leader. Sabi ng mga residente, iniiwasan nila yung bahay na yon. Nakakatakot daw kasi ito at lagi silang may naririnig o nakikita na hindi dapat nangyayari sa mga normal na bahay. Hanggang sa isang araw nga, may natagpo ang 10 katao na wala ng buhay sa loob ng bahay. Hinalughog ng mga pulis yung bahay at ang tanging natagpuan nila ay isang katulong na nagkulong sa sarili niyang kwarto. Nung interviewin ng mga pulis, halos hindi raw ito makausap ng maayos. Pero may sinabi ito. Nakita niya raw na nabuhay yung mga patay at nilibing nung amo niya sa lupa. Takot na takot daw siya, pero yung nabuhay na patay ay inatake yung amo niya at mga kasama nito. Nakatakas daw yung iba, kaso yung mga malas na hindi makatakbo ay namatay sa kamay nung lalaking nabuhay. Hindi na raw niya nalaman kung anong nangyari doon sa lalaking nabuhay kasi nga nagkulong siya sa kwarto. Matapos ang insidenteng yon ay naging abandonado na raw yung bahay. Taon din ang lumipas. Sabi ng mga residente, naging haunted house na raw yung bahay. May mga naririnig daw silang boses lalo na kapag sumasapit ang hating gabi. Mga oras kung kailan aktibo raw ang kulto sa paggawa ng mga ritual hanggang sa nabili nga ni Papa yung bahay. Matapos kong malaman lahat yon, medyo natakot na ako kay Panda. Dinadalaw pa rin niya ako sa kwarto kada 3 gabi. Pero dumidistansya na ako sa kanya. Naniniwala ako na totoo lahat ng kwento na nalaman ko. At ibig sabihin noon ay kung ano man ang nangyari doon sa lalaki, mangyayari din yon kay Panda. Pinatay nung nabuhay na lalaki yung mga miyembro ng kulto sa hindi malamang dahilan. At hindi malabong gawin din ni Panda yon sa akin. Dapat ay magawa kong patayin ulit si Panda bago pa man siya makapanakit ng iba pang tao. Isa sa mga naisip kong paraan ay ang aminin lahat ito kina Mama at Papa. Linggo yun. Kagagaling lang namin sa simbahan nang sabihin ko sa kanila ang lahat. Hindi sila makapaniwala syempre. Akala nila nagbibiro lang ako. Imposible raw kasing mabuhay ang mga patay na. Kinuwento ko rin sa kanila ang history ng bahay para naman kahit papano ay isipin nilang nagsasabi talaga ako ng totoo. Kinumbinsi ko sila na kung hindi talaga sila naniwala, pwede nilang hintayin ang pagsapit ng gabi at makita ng sarili nilang mata ang pagkabuhay ni Panda galing sa lupa. Kinagabihan nga noon ay nag-abang kami sa kusina. Nagtimpla si Mama ng kape. Pareho kami ni Papa na nakatatlong baso na. Sinabi ko kay Papa na dalhin niya ang kanyang baril dahil hindi na tulad ng dati si Panda.
wala na yung mabait at malambing na alaga namin. Ang tanging natira na lang ay ang halimaw na yon na nabubuhay kada ikatlong hating gabi. Narinig namin yung mga kahol. Tumayo ako at pinasunod ko si Papa at Mama. Binuksan ko yung pinto. Naglalakad si Panda papalapit sa kusina. Sobrang sama na ng amoy niya. Nung makita niya si Mama at Papa, natigilan siya. Nilabas niya yung mga ngipin niya at umungol ng mabangis. Napasigaw si Mama. Si Papa naman tulala. Tinignan niya ako na parabang nababaliw na siya dahil hindi makapaniwala sa nakikita niya. Hindi na ito tama, anak. Hindi na siya si Panda. Mahinang sabi sa akin ni Papa. Tama nga siya. Halos mabulok na yung katawan ni Panda. Nalalagas na nga karamihan sa balahibo niya. Napakaraming langaw na sumusunod sa kanya. Tumakbo si Mama papasok sa bahay nang umiiyak. Naiwan kami ni Papa. Tinapik niya ako sa balikat. Kailangan na natin siyang patahimikin, anak, sabi niya. Tumangulang ako. Lumapit si Papa kay Panda. Umuungol pa rin ang mabangis si Panda. Alam niya rin siguro kung anong balak ni Papa. Nung sapat na ang lapit niya, tinutok niya yung baril at sa isang iglap, narinig ko yung nakakabinging putok ng baril. Nagpasuroy-suroy si Panda bago siya natumba sa lupa nang hindi na gumagalaw. Kumuha ng matalas na kahoy si Papa at itinarak niya sa puso ni Panda. Yun daw ay para masigurong hindi na ito mabubuhay pang muli. Sa ikalawang pagkakataon, parang nawalan uli ako ng minamahal na alaga. Tinulungan ako ni Papa. Imbis na ilibing ay sinunog namin ang katawan niya. Alam namin na may kung ano sa lupa na yon, kaya nabuhay si Panda. Malamang ay may ritual silang ginawa para lagyan ng sumpa ang lupa na kahit na sinong ilibing dito ay mabubuhay uli. Sumunod na araw, lumipat kami ng bahay. Nakitira kami sa bahay nila Tita Marcel, kapatid ni Mama. Doon daw muna kami habang naghahanap ng panibagong matitirhan. Matagal bago namin naibenta uli yung bahay na yon. Walang gustong bumili kahit sobrang mura ng inalok naming presyo. Isang negosyante ang nakausap ni Papa at nakumbinsi niya naman. Gagawin daw warehouse ng negosyante yung bahay. Sa ngayon may pamilya na ako. May sarili ng anak. Sa pagkakaalam ko, naging abandonado rin yung warehouse na ginawa ng negosyante. Sa ngayon, wala nang tao na pumupunta o naninirahan doon. Yun na siguro ang pinakamabuting nangyari. Magandang araw sa inyo, Sir Neb. Pakitago na lang sana ako sa pangalang Elsie. May karanasan akong ibabahagi sa inyo na sa totoo lang ay masasabi kong pinagdaraanan ko pa rin hanggang ngayon. Sana lang ay matapos na ito dahil mahirap din naman at nakakapagod. Sir Neb, dati akong OFW sa Taiwan. Sa pabrika ng karton ang trabaho ko roon. At hindi naman ganoon kalakihan ng sahod, pero sapat lang para sa pamilya namin. Ako, ang asawa kong Grab driver at anak naming grade 4. Nakatatlong balik lang ako sa Taiwan at hindi na ako nag-renew pa. Gusto ko kasing mag-focus na sa pamilya namin at masundan sana ang aming unika iha. May konti na rin kaming ipon na pinansimula ng maliit naming snack bar sa palengke. Maayos naman ang buhay sa amin, Sir Neb, hanggang sa managinip ako ng masama isang gabi. Marami akong masasamang panaginip, pero yung panaginip na yon ang pinaka sa lahat. Parang totoong totoo at hanggang ngayon nga ay parang naaamoy ko pa yung mga amoy sa panaginip kong yon. Pati yung takot, kaba at pagod na naramdaman ko noon. Hindi ko malilimutan. Sobrang vivid kaya lalong nakakapangilabot. Anyway, yung panaginip na sinasabi ko ay narito lang ako sa bahay. Nakatayo tapos biglang parang nabibitak yung pader.
Nakatingin lang ako roon nang bigla yung bumukas ng tuluyan at may lumabas na babaeng mahaba ang buhok na parang malagkit. Nakasuot siya ng puting mahabang damit na kumakapit sa katawan niya dahil ultimo balat niya parang malagkit. Nakakatakot yung mukha ng babae. Dilat yung mga mata niya at yung bibig niya ay abot hanggang batok. Bigla na lang niya akong hinabol. Nagsisisigaw ako at gusto kong makalabas ng bahay pero hindi ko makita-kita yung pinto. Pakiramdam ko ay napakalapit na sa akin noong babae dahil nararamdaman ko na nahahagip niya yung damit ko pero nabibitawan lang niya. Naaamoy ko rin siya at napakalansa niya. Parang isda na papunta na sa pagkabulok yung lansa na yon. Nakakasuka. Ikot lang kami ng ikot sa bahay kasi hindi ko nga mahanap yung labasan. Nung biglang tumigil sa paghabol sa akin yung babae, akala ko nawala na ito. Pero ang nakita ko ay hawak niya sa leeg yung asawa ko. Pagkatapos ay kinagat niya. Nakita ko talaga na kinagat niya at nginuya-nguya niya yung leeg ng asawa ko. Kaya nagsisigaw na lang ako. Pumikit na rin kasi yung asawa ko kaya mabaliw-baliw ako sa pagsigaw. Kasi syempre alam ko nang wala na siya. Nagising ako na umuungol. Basta bigla lang akong nagising. Yung mister ko ay tulog na tulog sa tabi ko at naghihilik pa nga. Grabe yung kaba ng dibdib ko noon. Pero kumalma rin naman ako dahil nga sa nalaman kong panaginip lang pala naman. Iniisip ko noon kung ano kayang ibig sabihin ng panaginip ko. Kaya kinuha ko agad yung cellphone para magbasa sa Google. Pagtingin ko sa oras ay tumaas yung mga balahibo ko sa katawan dahil en punto 12:00 ng hating gabi. Biglang kumirot yung ulo ko na parang binibiyak. Kaya napilitan akong bumangon para kumuha ng gamot. Nawala naman ng konti yung sakit kaya hindi ko na lang pinansin. Natakot na akong magbasa sa Google dahil baka ano pang makita ko kaya pinagpabukas ko na lang. Kaso ay hindi na ako dalawi ng antok. Sobrang nangamba talaga ako ng masamang panaginip na yon. At bigla na rin akong inatake ng sinusitis. Nanood na lang ako ng romantic comedy pero sumasagi-sagi pa rin sa isip ko yung halimaw na babae sa panaginip ko hanggang sa nakatulog na rin ako. Ang sabi sa Google, ang panaginip daw ng tungkol sa hinahabol ka ng halimaw ay nangangahulugan na may problema kang pilit tinatakasan. Wala akong maisip na maaaring problema namin noon. Maliban na nga lang sa hindi pa kami makabuo ng ikalawang anak. Kung tutuusin naman ay hindi yun ganoon kalaking problema. Ang iniisip ko pa talaga noon ay yun mismong eksena sa panaginip. Pinatay ng halimaw ang asawa ko. Kinikilabutan ako roon dahil alam kong masama na magkwento ng panaginip, lalo na kung ito ay tungkol sa kamatayan ng isang malapit sayo. Doon talaga ako na stress ng husto at napraning. Naisip ko na paano nga kung mamatay ang asawa ko tapos ay sa brutal pang paraan. Hindi ko talaga kakayanin. Dahil sa labis na pag-iisip ay unti-unting bumagsak ang kalusugan ko. Napansin ng mister ko na nangayayat daw ako at mainitin ang ulo. Bukod pa roon ay may mga lumitaw na pasa sa katawan ko at madalas na akong nahihilo. Nung magpa-check up ako ay lumabas sa resulta na sobrang anemic ko na. Kung hindi ko ito maagapan ay mauuwi pa sa mas malalang sakit. Nag-maintenance na ako para mapabalik sa normal ang dugo ko. Pati pagkain ko ay inayos at ginawan pa ako ng meal plan. Kumuha pa nga ng karagdagang tauhan sa snack bar namin ng asawa ko para daw mabawasan ang trabaho ko at makapagpahinga ako ng maayos. Binabantayan din niya yung pagtulog ko. Dapat pagpatak ng 8:00 ng gabi ay natutulog na ako. Feeling ko noon estudyante uli ako na dapat maagang matulog para maagang magising. Pero sa kabila ng lahat ng effort na yon ng mister ko, parang wala rin namang silbi dahil lalo lang akong napraning. Masyadong maalaga sa aming mag-ina ang asawa ko. Paano na kami kapag nawala siya? At maiiyak na lang ako kapag naaalala ko
yung nakakatakot kong panaginip. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi yun maalis sa isipan ko na para bang nakabaon ng mabuti. Iniiwasan ko namang isipin yun dahil sa palagay ko ay isa ang pag-iisip doon sa naging dahilan ng pagiging anemic ko. Ang ginawa ko na lang kapag pumapasok na yon sa isipan ko ay dali-dali akong naghahanap ng pelikulang mapapanood o kaya ay mga babasahin. Nilabanan ko talaga at tinulak sa kukote ko na nasa utak ko lang ang lahat. Kako, kung hindi ako magpapakatatag ay baka sa mental ang bagsak ko. Sinasamahan ko rin syempre ng dasal dahil alam kong yun ang pinakamabisang panlaban sa lahat ng klase ng karamdaman, mapapisikal o espiritual. Pero syempre hindi ko tinigil ang pag-inom ng ferrous sulfate dahil oo nga't naiibsa ng kapraningan ko kapag nananalangin ako. Pero yung pagkahilo at panghihina lalong lumalala. Hindi ko na maintindihan sa katawan ko. Kaya pabalik-balik ako sa mga klinika at papalit-palit ng doktor para lang matukoy kung bakit parang mas lumalala ang anemia ko. Kahit sumusunod naman ako sa reseta at inaalagaan ang sarili ko. Nakakahiya nga kasi may napagsalitaan akong doktor. Sabi ko ay sa albularyo na lang yata ako dapat magpunta dahil hindi naman nila ako mapagaling. Hiyang-hiya yung asawa ko nung mga sandaling yun at panay ang hingi ng pasensya sa doktor. Na-realize ko rin naman ang sinabi ko noon pero nakauwi na kami ng mapag-isip-isip ko. Nakakahiya nga talaga. Hindi ko alam kung kailan pero naggagamot pa ako noon sa anemia nung managinip na naman ako ng masama. Sa pagkakataong yon ay ako naman ang may inatake. Napanaginipan ko ang tatay ko. Magkaharap kaming dalawa pero bigla ko siyang pinagsasaksak at pinagtataga. Kagaya ng halimaw na umatake sa asawa ko ay napakalinaw rin ng mga eksena sa panaginip na yon. Alam kong tatay ko ang tinataga ko pero wala akong pakialam. Wala akong maramdamang kahit na ano maliban sa natatakot ako. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Halos magluray-luray ang tatay ko at tumigil lang ako sa pagtaga dahil napagod ako. Amoy na amoy ko yung laman ng tiyan niya. Para akong masusuka tapos nagising ako. Gulong-gulo ako sa panaginip na yon at kinakabahan din. Matagal nang patay ang tatay ko kaya na-weirduhan ako na napanaginipan ko siya sa ganoong sitwasyon. Ang una kong naisip noon ay baka nagpapahiwatig ang tatay na may masamang nangyari sa puntod niya. Baka may nagwawalang niya kaya kailangan naming bisitahin. Ite-text ko sana ang nanay ko para yayain siya na bisitahin ang tatay sa sementeryo. Pagtingin ko sa cellphone ay empunto 12:00 ng hating gabi. Biglang bigla ay kumirot ang bungo ko. Kinilabutan ako kasi parang katulad lang din ang oras noong sa una kong panaginip. Nagdasal na lang uli ako noon. Sabi ko kung may kumakalaban man sa akin ang hindi ko nalalaman ay sana tulungan ako ng Panginoon. Unti-unti ay nawala ang sakit ng ulo ko at nagawa ko pang hanapin sa Google ang ibig sabihin ng panaginip ko. Ang nakita ko ay meron daw akong kinikimkim na emosyon na gustong ko mawala. At ang naisip ko doon ay yun ngang mga kapraningan ko na sa hindi malamang dahilan ay hindi ko masabi-sabi sa mister ko. Binisita namin ni nanay sa sementeryo si tatay at maayos naman ang lagay niya roon. Nakwento ko kay nanay ang panaginip ko tungkol kay tatay pero hindi ang tungkol sa asawa ko. Sabi ni nanay ay magdasal lang daw ako na kung anumang gawa ng kaaway ang nagbabadya ay hindi yun matuloy. Lagi naman ngang ganoon ang ginagawa ko. Hindi ako nawawala ng koneksyon sa Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin ang paggagamot ko sa anemia. Nasa 8 buwan na yon at lalo akong na-frustrate dahil dapat ay umaayos na ako. Pero wala. Hindi pa rin tumataas ang iron ko. Natatakot na ako na matuluyan akong magkaroon ng cancer sa dugo. Kaya aminado ako na nagiging mainiti ng ulo ko nung mga panahon na yon. Sumabay pa nga yung anak namin. Pinatawag kami sa school isang araw.
dahil bigla raw nawalan ng malay ang bata habang nagpa-flag ceremony. Dinala siya sa klinik ng school at doon na namin sinundo. Dumiretso kami sa ospital pagkatapos at para kaming pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa paunang tingin pa lang sa kanya ng doktor ay mukhang mababa rin ang iron ng anak namin. 2 araw ang nagdaan at nakumpirma ng doktor na pareho kami ng kondisyon ng anak ko. Ano pa bang magagawa namin kundi tanggapin ang sitwasyon at magpatuloy sa gamutan kaming mag-ina. Nakakaawa lang ang anak namin dahil hirap na hirap gumising sa umaga. Nahihilo raw siya tuwing magigising at parang ayaw nang pumasok. Isang gabi ay nagkaroon na naman ako ng panibagong napakasamang panaginip. Sa pagkakataong yon ay pinasok daw kami ng magnanakaw. Iisang magnanakaw lang naman yun, pero nagawa kaming igapos lahat. Ako, ang mister ko at anak namin. Ginapos kami at kinulong sa kwarto bago sinunog ang buong bahay. Nagising ako agad mula sa panaginip na yon at pagtingin ko sa cellphone ko ay kumabog ng husto ang puso ko sa sobrang takot at kumirot na naman ng grabe ang ulo ko. Sa ikatlong pagkakataon ay 12:00 ng hating gabi na naman. Doon ako nagising sa masamang panaginip. Wala na akong ganang maghanap sa Google sa kahulugan ng panaginip ko. Masama na ang kutob ko at naniniwala ako na hindi lang nagkataon ang 3 beses na pare-parehong 12:00 ako nagigising kasunod ng sobrang sakit na ulo. May hinala na ako na hindi lang kapraningan o dala ng anemia ang nangyayari sa akin. Ginising ko yung mister ko para sabihin na may kutob akong kinukulam ako. Ayaw pa nga niyang maniwala dahil nga pati anak namin ay anemic na rin. Alangan naman daw kinukulam din ang anak namin. Wala naman itong nakakaaway. Sabi ko ay baka target kaming mag-anak. Tsaka kako, wala rin naman akong nakakaaway kagaya ng anak namin. Kaya nagtaka ang mister ko. Sabi niya kung wala kaming nakakaaway ay sino ang nagpapakulam sa amin. May punto naman siya roon. Kaso ay may bumubulong talaga sa akin na hindi modern medicine ang magpapagaling sa aming mag-ina. Kako pa ay baka kaya ko napagsalitaan yung doktor noon dahil sinabi na talaga sa akin ng sarili ko na albularyo nga ang kailangan ko. Pinatulog na ako ng mister ko. Maghahanap daw siya ng albularyo sa umaga kapag nasa trabaho siya. Kinaumagahan nga, noong hinatid ng mister ko ang anak namin, ay naiwan akong mag-isa sa bahay. Doon ako napaisip na kung tama ang kutob ko, ay sino kaya ang may kagagawan ng kulam? May naiinggit kaya sa amin dahil sa negosyo? May na-offend ba akong mga elemento o engkanto? Nagdasal ako noon. Nagrosaryo ako at nanalangin ng taimtim. Sabi ko sa Panginoon, siya ang nakakaalam ng mga nangyayari at mangyayari pa lang. Maliit pa kako ang anak ko at bata pa. Kung meron mang may galit sa puso niya laban sa amin, ay pinagpapasa Diyos ko na lang. Si Lord nakako ang nakakaalam ng tamang gawin. Hindi ko nakako hinihiling na makilala o magantihan ang sino mang gumagawa sa amin ng masama kung meron man. Ang hiling ko na lang ay ang aming kagalingan at kaligtasan sa lahat ng kapahamakan. Lalo na yung asawa kong araw-araw na nasa lansangan. Alam mo Sir Neb, dito talaga ako naniniwalang kapag si Lord ang kumilos ay talagang instant ang kasagutan sa ating mga tanong. Pagkatapos kong manalangin, as in pagkadilat ng mga mata ko, ay tumunog ang cellphone ko. Tumatawag yung pamangkin ko na hindi ko naman madalas na nakakausap. Sinagot ko yung tawag at ang bungad niya sa akin ay samahan ko raw siya na ipatawas ang mama niya na kapatid ng mister ko. Nagulat ako dahil ako ang naisipan niyang yayain, gayong hindi nga kami madalas na nakakapag-usap. Tinanong ko siya kung bakit nga ako ang naisipan niyang isama. Ang sagot ba naman sa akin ni Tanyel, hindi nga raw siya dapat sa akin magpapasama dahil nahihiya siya.
Ewan daw ba niya kung bakit pangalan ko ang hinanap niya sa contacts. Pigil na pigil ko noon ang mapahagulgol ng iyak dahil baka mag-alala pa si Tanyel. Umuo na lang ako at kako ay puntahan lang niya ako sa bahay. Wala naman kako akong gagawin. Pagkatapos ng tawag ay doon na ako napaiyak. Pakiramdam ko noon ay si Tanyel ay ginawang daan ni Lord para makapagpagamot ako sa albularyo. Si Tanyel ang sagot ni Lord sa panalangin ko. Nagpaalam ako sa mister ko na aalis dahil sasama kay Tanyel na magpatawas. Akala niya ay nagpasama ako sa pamangkin niya. Pero noong sinabi ko na si Tanyel ang nagpapasama sa akin ay medyo nalito pa siya. Sabi ko na lang ay ikukwento ko na lang pag uwi namin. May tricycle naman si Tanyel kaya hindi problema ang biyahe namin. Sa likuran na lang niya ako napaupo para makapagkwentuhan pa kami ng mas malinaw kung bakit ipapatawas niya ang mama niya. Sabi ni Tanyel ay nananakit daw ang mga tuhod magmula noong tibage ng punso ng mga anay sa may bakanting lote sa malapit sa kanila. Nakapanood daw kasi ng gumagawa ng itlog na maalat sa YouTube ang mama niya at bahay ng anay raw ang putik na binababara ng mga itlog kaya ginaya nito. Natuwa ako ng konti dahil kahit si Tanyel ay natatawa rin. Naghahanap daw siya ng makakasama papunta roon sa albularyo dahil hindi rin pala niya alam kung saan yun. Tinuro lang sa kanya ng mama niya ang direksyon pero nalilito pa rin siya kaya kinailangan raw niya na magtanong-tanong. At ayun nga ang naging papel ko sa biyahe namin. Habang biyahe ay nabanggit kong naghahanap din ako ng albularyo dahil may kutob akong kinukulam ako. Sabi pa niya ay timing pala siya. May mapa raw na ginuhit ang mama ni Tanyel at nasa cellphone niya yung picture noon. Pero noong binigay niya sa akin ang cellphone para tignan yung mapa sa gallery ay ayaw nang maalis sa home. Kahit i-restart ay ayaw maalis sa home screen. Kahit anong pindutin. Naglag na yon hanggang sa tuluyang mamatay kahit nasa 50% pa ang battery. Inis na inis tuloy si Tanyel kaya tinawagan ko na lang ang mama niya since may number din naman ito sa akin. Pero parang may humahad lang talaga na malaman namin ang daan papunta roon sa albularyo dahil nagtsatsapi ang boses ng nanay ni Tanyel kapag magbabanggit siya ng direksyon. Bandang huli ay nagtanong-tanong na lang kami sa mga nadaraanan namin. Pinagtanong namin yung pangalan ng albularyo. Nabuti na lang at marami palang nakakakilala kaya narating pa rin namin ang bahay. Pagdating namin sa bahay noong albularyo na si Nanay Mercy ay may naabutan kaming 2 tao na naghihintay sa terrace. Pasyente rin pala ang mga yon at may ginagamot pa si Nanay Mercy sa loob. Pero pag upo namin ni Tanyel sa bangko sa labas ay biglang nagsalita si Nanay Mercy at tinatanong kung sino ang bagong dating. Sabay pa kaming sumagot ni Tanyel. Tapos biglang may lumabas na binatilyo at ang sabi ay pumasok na raw ako. Ako na raw ang susunod. Nagulat ako at napatingin kay Tanyel at doon sa 2 nauna sa amin. Sabi noong lalaking pasyente, "Una ka na, may nararamdaman sa iyo si nanay kaya uunahin ka raw niya." Nanlamig ang buo kong katawan at nagtaasan yung mga balahibo ko. Parang ayaw kong pumasok na wala si Tanyel kaya hinila ko na siya. Pagpasok namin ay bumati uli kami kay Nanay Mercy. Nagulat pa kami kasi hindi siya mukhang albularya. Para siyang masungit na biyanan sa mga teleserye. Pustoryosa at nakalipstick pa nga. Pero nawala na sa ayos niya ang focus ko dahil nilapitan niya ako pagkatapos ipasa roon sa binatilyo yung pasyente niya. Hinawakan ni Nanay Mercy yung mga kamay ko at pinagpantay ang mga hinliliit. Kagaya lang ng nasa ibang manggagamot. Hindi pantay ang hinliliit ko. Pagkatapos ay tinitigan niya akong mabuti. Ngumiti siya. Tapos ang sabi ba naman, ang galing ko raw. Alam ko raw kung ano ang gagawin para labanan ng kumukulam sa akin. Sobrang gulat ko noon dahil kinumpirma niya agad
na kinukulam nga ako kahit wala pa naman siyang ginagawa talaga. Pero mas nagulat ako nang sinabi niyang maganda raw akong magdasal dahil naririnig ito agad-agad, kaya malakas ang laban ko sa nagpaparusa sa akin. Medyo aliw pa kasi habang nagsasalita siya ay bigla siyang huminto at tumingin kay Tanyel. Nakataas ang kilay ni Nanay Mercy nang sabihing hindi nanuno ang mama ni Tanyel, kaya raw namamaga ang mga tuhod nito ay dahil kumain ng adobong atay balon-balunan. Natawa na lang si Tanyel at nagsorry sa kanya. Nakakagulat dahil nalaman niya pati yung dahilan ng pagpunta ni Tanyel kahit wala pa kaming sinasabi. Tapos ay dumiretso na uli si Nanay Mercy sa pagtitig sa akin. Naglagay siya ng langis sa palad. Pagkatapos ay minasahe ang ulo ko. Yung unang hagod pa lang niya ay napapikit na ako at parang gusto ko nang matulog sa sobrang sarap. Ang sabi pa niya, pinapasakit daw ng galit sa akin ang ulo ko. Tinataniman daw ng kung ano-anong panaginip ang isipan ko para hindi ako mapayapa. Binabaliw daw ako. Sabi ko na lang, oo nga po, kasi tama lahat ng sinabi niya. Patuloy lang sa paghagod sa ulo ko at buhok ko si Nanay Mercy. Tapos biglang sabi niya ay tignan ko raw ang nakuha niya sa buhok ko. Pagdilat ko ay may nakita akong manipis na alambre sa kamay niya kasama ng mga buhok ko. Yun daw ang ginagamit ng nagpaparusa sa akin para pasakitin ang ulo ko. Tinigil niya yung paghagod sa ulo ko. Pagkatapos ay tinaas ang likurang parte ng blouse ko. May tinuro lang siya sa may bandang kaliwang likod. Tapos napaubo na ako ng napaubo. Sabi ni Nanay Mercy, pati raw ang anak ko ay nadadamay na sa pagpaparusa sa akin. Kamuntik na akong mapaiyak, pero sige, oo pa rin ako ng oo. Sa part na yan, tinanong na ni Nanay ang buong pangalan ko, pati yung birthday, pati sa anak at asawa ko, tinanong din niya. Napataltak si Nanay Mercy at napailing pa, kaya napatanong ako kung bakit. Kinabahan ako, baka may masama sa pamilya namin. Pero bago sumagot si Nanay Mercy, ay tinanong din niya si Tanyel kung ano yung buong pangalan niya at birthday niya. Sabi ni Nanay, hindi iba sa amin ang nagpaparusa sa akin. Babae raw na maiksi ang buhok at maitim. Literal na sabay kaming napasinghap ni Tanyel at nabanggit ang palayaw ng isa nga nilang kamag-anak. Tawagin na lang natin siyang Tita Nene. Tiyahin siya ng mister ko at mama ni Tanyel. Ang sabi ni Nanay Mercy, may hininging pabor sa akin na hindi ko napagbigyan, kaya ako pinaparusahan. Isip ako ng isip, pero wala akong maalala na pabor na hiningi ni Tita Nene. Pero si Tanyel ang nagsalita. Tita, sabi ni Tito noon, nakwento mo sa kanya na pinapasagot ni Lola Nene yung tuition ni Tita Rose noong nasa Taiwan ka pa. Rose ang pangalan ng anak ni Tita Nene. Pero ayun nga, doon ko lang naalala ang pangyayaring yun. Diyos ko naman kasi, ang gustong mangyari ni Tita Nene ay ako ang magpaaral kay Rose. Kamahal ng kurso noon. Kulang pa sa 1 buwan kong sahod ang 1 semester, kaya tumanggi talaga ako. Pinaliwanag ko naman yon kay Tita Nene. Akala ko ay naunawaan niya. Tinanong ko si Nanay Mercy kung si Tita Nene nga ba ang nagpaparusa sa akin, kasi hindi pa rin ako makapaniwala. Pero hindi siya sumagot. Minasahe niya lang ang likod ko, pati mga braso na noon ko lang na-realize na sumasakit pala. Hindi ko mataas ng husto ang mga braso ko kasi parang ang tigas ng joints ko. Pero pagkatapos mamasahe ni Nanay Mercy ay halos makapag-bending pa ako. Ganoon daw talaga kapag ginamitan ng palipad hangin. Pinatitigas ang mga parte ng kalamnan. May binigay si Nanay Mercy na papel na nakatupi ng napakaliit. May mga nakasulat doon. Sabi niya ilagay ko raw yun sa kulay pulang tela at isabit lagi sa damit ko. Pangontra daw yun sa palipad hangin at lahat na ng masamang tangka ng kapwa
o maligno. May isa pang papel na walang sulat pero may bulong naman. Isama ko raw yun sa tubig kong iinumin. Kapag nalusaw na yung papel ay tsaka raw ako bumalik sa kanya. Walang siningil sa amin si Nanay Mercy. Kaya ang ginawa ko na lang ay nagpa-deliver ako ng merienda para sa kanila. Alam niyo Sir Neb, nakadalawang balik na ako kina Nanay Mercy mula pa noong una kong punta sa kanila noong December last year. At masasabi ko talagang napagaling niya ako. Hindi na ako nanaginip ng masama at nagigising tuwing alas 12 ng hating gabi. Umayos na rin ang iron namin ng anak ko at sa ngayon ay pinapanormal na lang namin. Si Tita Nene naman, feeling ko siya nga ang kumulam sa akin. Minsan kasi ay bumisita siya sa snack bar kahit hindi naman niya yun dating ginagawa. Titig na titig siya sa akin kaya napahawak ako noon sa kulay pulang tela na nakapin sa damit ko. Alam niyo, bigla siyang umalis. Nakakalungkot lang Sir Neb. Hindi naman kami halos iba na sa isa't isa. Pero dahil lang sa hindi ko siya napagbigyan ay nagawan niya ako ng masama. Kagaya po ng sinabi ko ay pinagpasa Diyos ko na lang. Hindi ko na hiniling na gumanti sa kanya.